Pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Sandy and Highness. Magsitayo po ang lahat para sa ating entrance song.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria ang nalalabing 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating Mesiyas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway maging karapat-dapat ang ating puso na maging sabsaban ni Jesus. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kanan ng Ama,
ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakikita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila ititipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunay ito, ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas.
purihin ka ng mga nilikha, agkat matuwid kang humatol sa madlan. Ikaw ang patnubay ng lahat ng mga bansa. Laganing mabuti ang mga lupain. Inagpala kami ng buong Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Padre. Palapakan muna natin ang Panginoon sa unang gabi ng ating pag-nonobena para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Plano niyo po bang kumpletuhin ang 9 na gabi?
Ang intensyon natin sa pagsisimbang gabi ay ang paghahanda. Kaya 9 na gabi tayong maghahanda. I-dispose natin ang ating puso para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ilang beses ko na rin namang nasabi, ako po ay taga-Antipolo dahil sa ang aking ina ay taga-Buso-Buso, ang lumang baryo ng Antipolo. Lahi po kami ng mga Javier Villamor. Pero ang tatay ko po ay taga Iloilo. Kaya kalahati na ang aking dugo, isang Rizaleño, isang Ilonggo. Pero binata pa po ang tatay ko nung siya'y mapadpad sa Maynila. Kaya nung sila'y kasal na ng aking ina at magkaanak na nga, hindi ko na po napansin yung puntong Ilonggo ng aking ama. Kaya naman po, nung ako'y maging seminarista at magkaroon ng mga kasama sa seminaryo ng mga Ilonggo, natutuwa ako kasi para na rin ako nakakita ng mga kamag-anak sa bahagi ng aking ama. Kagaya nga po nung isang seminarista na choir master namin, no? Yung nagturo sa amin na kumanta at siya rin pong tumutugtog ng organ. Bibigyan niya kami ng direction, no? Halimbawa, hawak-hawak namin yung mga songbooks. Sasabihin niya, buksan niyo ang songbook sa page 4. Bale, makita niyo doon yung song number 6, Let Heaven Rejoice. Yan, ganun yung kanyang tono. Then kapag nakita na namin yung kanta, sasabihin niya, kita ninyo? The first time I heard that seminarian speak with an Ilonggo accent, sabi ko sa kanya, wow bro, Iloilo ka? Taga Iloilo ka? O Bacolod? And he answered with, ay tinuod man gyud. Paano mo nalaman? Hindi maitatago. Hindi maikukubli. Meron palang mga ganong katotohanan. Kahit hindi mo man batid, may mga katotohanang lalabas at lalabas, makikita at makikita. Yung ganong katotohanan can never be concealed. Talagang hindi mo maitatago. Yan ang pinansin ng Panginoong Kristo kay Juan Bautista. Dahil kapag tinignan mo pa lamang siya, makikita mo na his very life is a witness to who Jesus is or who Jesus was para doon sa mga Hudyo nung panahong iyon. Kaya siguro ipinagbunyi ng Panginoon si Juan Bautista. Yun ay dahil, kagaya ng sabi sa Ebanghelyo ngayon, nagpatotoo siya sa katotohanan. Yun yung tipong hindi lamang siya nagsasalita, ito si Kristo, kundi look at me and you will see Christ. Ganda yun, no? Tignan niyo ako at makikita niyo si Kristo. Ganong klase ng pagpapatotoo, marahil ang ipinagbunyi ng Panginoon kay Juan Bautista. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pagkilala sa Kanya. Dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan at paninindigan sa katotohanan. Para bagang sinasabi, when you look at John the Baptist, you will really see the truth that he is proclaiming. You will see me in the very words that he was proclaiming. Makikita niyo si Jesus mismo, hindi lamang sa kanyang salita, kundi maging sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagkilos, sa kanyang gawi, at sa kanyang mga gawa. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking salita, kayo'y tunay kong mga alagad, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. The problem is, marami sa atin ayaw ng totoo. Di ba? Alam natin yan. Kapag pinansin yung isang katotohanan sa iyo, nakakaramdam ka minsan ng sakit, no, sa kalooban, nakakaramdam ka minsan ng hinampo sa mga nagpapamukha sa iyo ng ilang mga katotohanan tungkol sa iyo. Kaya sa halip na yakapin ng katotohanan, inaayawan, natatakot,
at pinipiling mamuhay sa kasinungalingan. Pinipiling magtago sa hindi totoo. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Look at John the Baptist. When he proclaims, you will see the truth. When he lives the truth, you will see me. Makikita nyo si Jesus, makikita nyo ako sa pagpapatotoo niya sa katotohanan ito. Kaya kung gano'n na lamang ang pagbubunyi ni Jesus kay Juan Bautista, yan din marahil ang hinahangad nating mapakinggan at hamong babaunin sa unang araw na ito ng simbang gabi. Live out your truth. Isabuhay mo ang iyong katotohanan. At huwag kang magpaalipin sa kung ano yung hindi totoo. Bakit? Ano ba ang katotohanan mo? Ano ba ang katotohanan ng tao? Balikan natin sa simula't simula nang tayo'y likhain ng Diyos. Sabi doon sa aklat ng Genesis, we have been created in the image and likeness of God. At doon sa kanyang paglikha, ang sabi doon sa katapusan, God looked at everything He made and He said, it is. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ang turan niya, ito ay mabuti. No? Go back to the book of Genesis. Read that part. No? Nang tinignan ng Diyos ang kanyang nilikha, ang sabi niya, ito ay mabuti. Napakagandang katotohanan. Katotohanang magpapagaan sa ating kalooban. When we were created by God, we were created as good. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya magiging katanungan natin minsan, bakit minsan-minsan may lumalabas na hindi maganda sa aking bibig? Bakit yung aking kapitbahay, pareho lang naman kaming nilikha ng Diyos, bakit ang sama ng kanyang ugali? Bakit itong aking asawa, napakagaan ng pingkok, konting mali ko'y nahahapas na ako? Bakit itong aking kapatid, ilang buwan na akong hindi pinapansin, hindi kinakausap? Bakit itong kaklase ko, kahit na anong pag-aaral ko, pilit pa rin nangongopya sa akin? O kaya bakit ako, hindi ko maiwasang gawin yung mga bagay na hindi ko dapat ginagawa? If we have been created originally as good, bakit pumapasok itong mga bagay na ito? Kasi nga, ang pangalawang katotohanan ay the existence of good and evil. Di ba't nung likhain ng Diyos ang paraiso, napakaganda ng lugar, naandun si Adan at si Eva, pero naandun din ang ahas. So yun ang katotohanan. Pero ang katotohanan din ito ay hindi kayang lagpasan ng dami ng mabuti ang kasamaan. Even if you see the immensity of evil, makikita natin ang katotohanan, mas sigit pa dito ang lamang ng kabutihan. Kaya naman, nung si San Pablo ay nagdasal sa Panginoong Jesucristo, tanggalin niyo po itong tinik sa aking laman. Ano ang tura ng Panginoon? My grace is enough for you. Even if you feel that urge to sin, there is this grace of God that is overflowing and that is enough for you. Mas sigit pa rin ang kabutihan. Kaya dadako tayo doon sa pangatlong katotohanan. Kahit na tayo nagkamali, meron naman tayong tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo na nagsalba sa ating lahat. At ang katotohanan ito ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. When we participate in the celebration of the Mass, we acknowledge our sinfulness sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. And through this very sacrament that Jesus instituted, we are welcome back sa holiness ng simbahang tinatag ng Panginoong Jesucristo. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. So the salvation that Jesus did 2,000 years ago continues to happen now. Ano pa? Yung sakramento ng kumpisal
na minsay kinatatakutan nating lapitan. So 3 katotohanan pa lamang na ang hamon para sa atin, ipagbunyi natin sa ating buhay. We have been created as good. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya kapag minsan may lumalabas na hindi maganda sa iyo, sasabihin mo, hindi ako yun. Ang totoong ako ay maganda ang salitang lumalabas sa aking bibig. Kaya kung minsan nasasaktan mo ang iyong kapwa, ang sasabihin mo, hindi ako yun. Ang tunay na ako ay mabait na tao. Kaya kung minsan tumatawid ka sa hindi dapat tawiran, sabihin mo, hindi ako yun. Kasi ang totoong ako ay sumusunod sa batas ng bayan. Kaya kung minsan nakikita mo yung sarili mo, pumipitik na lamang ng balat ng candy o pos ng sigarilyo sa kung saan, hindi sa tamang lagayan ng basura, sasabihin mo, hindi ako yon. Dahil ang totoong ako, mabuting tao. That was how I was created by God. And you just need to recover, regain that original state when you were created. You were created as good. And you have to constantly recover that goodness. Yan ang totoo sa kung sino tayo. Mababait tayo. Yan ang totoo. Mabubuti tayong tao. Yan ang totoo. Banal tayong lahat. Yan ang totoo. Kaya kapag lumilihis tayo doon sa kabutihan, kabaitan at kabanalang ito, merong Panginoong Kristo na magdadala sa atin para mabalik sa atin ang orihinal nating natura. Tayo'y nilikha bilang mabuti. Ang katotohanan ito sa banal na kasulatan ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. May integridad, may katapatan. Hindi ito kailangan magbigay ng dahilan o magsinungaling o magdala sa atin sa ibayo pang pagkakamali. Hindi ito dapat magdala sa atin para magpanggap na magbabait-baitan lamang kasi ang totoong ikaw ay mabait na. Hindi mo na kinakailangan pang gumamit o magmanipula ng ibang tao para ikay magkaroon ng halaga kasi ikaw lang mismo ay may halaga na. Hindi mo kinakailangang magtago, magpailalim sa mga madidilim na katotohanan kahit sa mga bagay na akala mo'y makapagdudulot sa iyo ng kabutihan dahil ikaw pa lamang mahalaga na, mabuti na, banal na, mabait na, mabuti na sa mata ng Diyos. Dito natin makikita kung bakit ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Di po ba, sa maraming pagkakataon, nahihirapan tayong gawin kung ano yung tama dahil natatakot tayo sa sasabihin ng tao. Pero magpakatotoo ka pa lamang pala, sapat na. At atong totoong yon, mabuti ka, mabait ka, banal ka. At kapag niyakap mo ang katotohanan ito, malaya ka nang makapamumuhay bilang isang taong sinalba na ng Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan tungkol sa iyo, ginawa kang mabuti. Kaya't patuloy mong isabuhay ito at huwag magpaalipin sa kasamaan. Yan ang katotohanan. At yan ang biyayang hihilingin natin ngayon sa unang araw na ito ng ating nobenaryo para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Tunay nawa tayong maging mabuti, tunay nawa tayong maging banal. Patotohanan natin sa ating buhay na tayo'y banal kung paano tayo nilikha bilang banal ng kabanal-banalang Diyos na may kapal. Yan ang ating magiging samo at dalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Tumayo po tayo ngayon at humiling tayo sa Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kabutihan, sa ating salita, sa ating isip at sa ating gawa. Manalangin tayo at ating sambitin, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko,
sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang aming ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan na Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitahian, pinagdiriwang ilang, bilang pagkaitinuan, pinagsasabi
ay dumating, sa siya dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
kapurihan, magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, kasalanan sa Narito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Mapalad tayong inaanyayahang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magkakaroon po tayo ng second collection. Ang unang araw po ng Simbang Gabi ay nagre-remit po tayo sa National Commission on Youth Ministry o sa Episcopal Commission on Youth Affairs sa CBCP. Yan po ay para sa youth ministry ng buong Pilipinas. Po, hindi lang po yan para sa ating diocese o para sa ating parokya, kundi CBCP, Episcopal Commission on Youth. Yan. Yan po ang second collection po natin sa unang araw ng Simbang Gabi. Pasalamatan din natin ang lahat ng mga nag-alay ngayon sa pamaskong handog. Sina Cora Roque, Ariana Chua, Angelita Manawis, Affirmati Serna, Penny Eugenio and family, Perpetua Santos and family, Joseph Hadolco, Neil Azor and family, Dory Silones and family, Mary Ann Cruz, Raquel and Julius Balmoja family, Marivic Dalida, Anonymous, Mary Ann Danola, Ronald Perolina and family, Matabang family, Ralph Christian Paulo Javier, Rosie Umanya, Kaenta Liturgical Choir at LCP Choir, Herbacio family, Cabrera family, Miranda and Pantaleon family, Fedida Season and family, Chloe Aquino and family, Axel Timosa and family, Luigi V. Mangulabanan and family, Michael and Joanne Crespo family, Miriam Peralta and family, Susan Celso and family, Mikano family, Maricel Labi and family, Connie Fernandez and family, Joel Prado and family, Gonzaga and family, at kay Eli and Nolasco family. Maraming salamat po. Nais din po nating pasalamatan ang naggayak sa ating simbahan. Palakpakan po muna natin. Walang iba kundi si Father Jomar Taroy. Yan. Design ni Father Jomar yan. Salamat, Father Jomar. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dilim, ikaw ang sa silang na nagniligay-sigla sa buhay. Sa unos, ikaw ang tanggulan, pahinga kang walang hanggan. Inanak kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen,
minamahal, ina ng kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, sa kalumpungan ng hingi kaming lahat ng awa, ng patawad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.